Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog, Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat, at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Amethyst. Pinili ko ang pangalang yan dahil gaya ng bato, akala ko ay matigas ang puso ko. Akala ko ay hindi ako basta-basta mababasag. Pero gaya rin ng amethyst, sa ilalim ng liwanag, nakikita ang mga bitak at dumi na hindi mo aakalaing naroon pala. Tubong Marikina ako, Ate J. Dito sa lungsod, kung saan kilala ang mga tao sa pagiging masipag at malikhain. Ang buhay ko noon ay payak lang. Isang hamak na empleyado sa isang kilalang bangko sa kahabaan ng sumulong highway. Araw-araw, ang routine ko ay gigising ng maaga, sasakay ng diip patungong trabaho, at uuwi sa aming maliit, ngunit masayang bahay sa Concepcion 1. Maayos ang takbo ng buhay ko hanggang sa dumating ang isang gabing umuulan. Isang tipikal na gabi sa Marikina kung saan ang banta ng baha ay laging nakalutang sa hangin. Katatapos lang ng shift ko noon. Sobrang lakas ng ulan at halos zero visibility na sa daan. Nakatayo ako sa tapat ng isang convenience store. Nanginginig sa ginaw at nagdarasal na sana ay may dumaang masasakyan. Doon ko siya unang nakita. Isang itim na SUV ang huminto sa tapat ko. Bumaba ang bintana nito at lumitaw ang isang lalaking may maamong mukha, matangos ang ilong, at tila ba may aura ng pagiging komportable sa buhay. Miss, mukhang matagal pa. Bago tumila ang ulan. Gusto mo ba ng sabay? I'm heading towards Lilac Street. Alok niya. Noong una, nag-alangan ako. Marikina man ito. Kailangan pa ring mag-ingat. Pero sa lamig na nararamdaman ko at sa mukha niyang mukhang mapagkakatiwalaan, napasuko ako. Ang lalaking yon ay si Marcus. Sa loob ng sasakyan, doon nagsimula ang lahat. Napakagaan niyang kausap. Sabi niya, isa siyang architect at may proyektong tinatapos malapit sa area namin. Napansin ko ang kanyang kamay, walang singsing, malinis, maayos, at tila hindi nakaranas ng mabigat na trabaho. Ang ganda ng pangalan mo, Amethyst, sabi niya habang nakangiti. Bagay na bagay sa mga mata mong tila may itinatagong kislap. Sa mga sumunod na linggo, naging madalas ang aming pagkikita. Sinusundo niya ako sa trabaho, dinadala sa mga hidden gem na kainan sa Marikina, at madalas kaming maglakad-lakad sa riverbanks kapag malamig ang simoy ng hangin. Ang bawat tawa niya ay musika sa pandinig ko. Ang bawat hawak niya sa kamay ko ay nagbibigay ng kuryenteng hindi ko pa naramdaman sa tanang buhay ko. Sa loob ng 3 buwan, nahulog ako ng tuluyan. Naniwala ako sa lahat ng sinasabi niya. Naniwala ako na ako lang, na kami na. Ate J, aminin ko, may mga pagkakataong nagdududa ako. Kapag magkasama kami, madalas siyang naka-silent ang phone. Kapag may tumatawag, lumalayo siya o kaya ay pinapatay ang tawag at sasabihing client lang iyon na nangungulit. Isang gabi, habang kumakain kami sa isang cozy na restaurant sa San Roque, nag-vibrate ang phone niya sa ibabaw ng lamesa. Nakita ko ang pangalang M na may heart emoji. Agad niyang binaligtad ang phone at ngumiti ng pilit. Sino yon, Marcus? Tanong ko, pilit na itinatago ang kaba. Ah, yung kapatid ko lang. Si Michelle. Alam mo naman yon, sobrang clingy simula nung mag-abroad ang parents namin. Mabilis niyang sagot. Naniwala ako. O mas tamang sabihing, pinili kong maniwala. Dahil sino ba naman ako para sirain ang perpektong relasyon na mayroon kami?
Mahal ko siya, Ate Jay. Mahal na mahal ko ang lalaking ito na nagparamdam sa akin na ako ang pinakamahalagang babae sa mundo. Dumating ang aming ika-6 na buwang anibersaryo. Nag-book siya sa isang mamahaling hotel sa labas ng Marikina para sa isang dinner. Napakaganda ng suot ko noon, isang kulay ube na dress, na terno sa pangalan ko. Habang hinihintay ko siyang bumalik mula sa restroom, naiwan niya ang kanyang wallet sa lamesa. Hindi ako mapakali. May maliit na boses sa isip ko na nagsasabing, "Tignan mo, alamin mo ang totoo." Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ang wallet niya. Inasahan ko na makikita ang mga credit cards, ID, o baka picture namin. Pero hindi iyon ang nakita ko. Sa pinakaloob na bahagi ng wallet, may isang maliit na litratong nakatago. Isang picture ng isang masayang pamilya. Si Marcus, isang babaeng maganda at nakangiti, at 2 batang nakasuot ng school uniform. Parang huminto ang mundo ko. Ang hangin sa paligid ko ay tila nawala. Sa likod ng litrato, may nakasulat na, "To my dearest husband, happy 10th anniversary. We love you forever. Elena." Bumalik si Marcus na may dalang bulaklak at malawak na ngiti. Hindi niya alam na ang mundong binuo naming dalawa ay nagsisimula na palang gumuho sa mga kamay ko. Nanatili akong nakatitig sa litratong hawak ko, habang ang bawat salitang nakasulat sa likod nito ay tila mga saksak sa aking dibdib. 10 taon. Hindi lang pala siya basta may asawa, may pamilya siya. May buhay siyang binuo ng higit sa 1 dekada, habang ako ay 6 na buwan pa lamang na nalulunod sa kanyang mga kasinungalingan. Nang marinig ko ang papalapit niyang mga hakbang, mabilis kong ibinalik ang litrato sa loob ng wallet at inilapag ito sa eksaktong posisyon kung saan niya iniwan. Pinilit kong ayusin ang aking upo. Hinawakan ko ng mahigpit ang kubyertos hanggang sa mamuti ang aking mga kuko at huminga ng malalim. "Amethyst, okay ka lang? Bakit parang namumutla ka?" Tanong ni Marcus habang inilalagay ang isang pumpon ng mga pulang rosas sa gilid ng aking plato. Ang kanyang boses, na dati ay parang musika, ngayon ay parang isang matinis na ingay na nagpapasakit sa aking ulo. "Medyo nahilo lang ako, Marcus. Baka sa gutom lang to." Pagsisinungaling ko. Iyon ang unang pagkakataon na tumingin ako sa kanya. At ang tanging nakita ko ay isang estranghero. Ang lalaking mahal ko ay isang karakter lamang sa isang dula-dulaan na siya rin ang sumulat. Sa buong dinner na yon, tila ako isang robot. Sumasagot ako kapag tinatanong, ngumingiti kapag kailangan. Pero ang isip ko ay nasa Marikina, sa mga kalsadang nilakad namin, sa mga pangakong binitawan niya sa ilalim ng ulan. Iniisip ko, ilan kaya sa mga kwento niya ang totoo? Yung tungkol sa trabaho niya? Yung tungkol sa mga magulang niya sa abroad? O pati ba ang pangalan niya ay peke rin? Hindi ko na matiis. Noong ihatid niya ako sa tapat ng bahay namin sa Concepcion, bago ako bumaba ng sasakyan, hinawakan ko ang kanyang braso. "Marcus, may itatanong ako. At gusto ko, sa pagkakataong ito, maging tapat ka sa akin." Seryoso kong sabi. Kita ko ang biglang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ang kaba ay rumehistro sa kanyang mga mata. "Ano yun, mahal? Parang ang seryoso natin ah." Pilit niyang biro. "Sino si Elena?" Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa loob ng sasakyan. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mahinang ugong ng aircon at ang pintig ng sarili kong puso. Unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Ang Marcus na palaging handa sa sagot ay tila nawala ng dila. "Papaano mo nalaman ang pangalang yan?" Pabulong niyang tanong. Doon ko napatunayan na totoo ang lahat. Walang pagkakamali. "Nakita ko ang litrato sa wallet mo kanina. 10 taon, Marcus. 10 taon mo na siyang asawa. At yung mga bata, anak mo sila, di ba?" Ramdam ko na ang pag-init ng aking mga mata. Ang galit na kanina ko pa kinikimkim ay nagsisimula nang kumawala. Yumuko siya. Hindi siya makatingin sa akin. "Amethyst, let me explain. Hindi ganun kasimple yon. Oo,
Asawa ko si Elena, pero matagal na kaming may problema. Magkasama lang kami sa bahay para sa mga bata, pero ang totoo, wala na kaming ugnayan. Sa'yo ko lang naramdaman ulit na buhay ako. Iyon na yata ang pinakagasgas na linyang narinig ko sa buong buhay ko. Isang linyang madalas kong mabasa sa mga nobela. Pero ngayong naririnig ko na sa harap ko, napagtanto ko kung gaano ito kasakit pakinggan. Wala na kayong ugnayan? Pero may anniversary message siya sa likod ng picture nyo na punong-puno ng pagmamahal. Marcus, ginawa mo akong kabit. Ginawa mo akong maninira ng pamilya. Sigaw ko habang tuluyan ng umagos ang aking mga luha. Hindi kita ginawang kabit dahil mahal kita. Iba ang nararamdaman ko sa'yo, Amethyst. Plinano ko namang sabihin sa'yo. Naghahanap lang ako ng tamang pagkakataon. Pilit niyang hinahawakan ang kamay ko, pero tinabig ko ito. Tamang pagkakataon? Kailan? Kapag nakabuo na tayo ng sarili nating pamilya, habang may pamilya ka sa kabilang bahay? Dito pa talaga sa Marikina, Marcus? Sa liit ng mundo natin dito. Bumaba ako ng sasakyan at mabilis na naglakad papasok sa aming gate. Rinig ko ang pagtawag niya sa pangalan ko. Ang tunog ng pagbukas at pagsara ng pinto ng sasakyan niya. Pero hindi ako lumingon. Pumasok ako sa kwarto ko. Nilock ang pinto at doon ibinuhos ang lahat ng sakit. Kinabukasan, hindi ako pumasok sa bangko. Hindi ko kayang humarap sa mga tao na tila ba walang nangyari. Ang cellphone ko ay walang tigil sa pag-vibrate. Puno ng text at missed calls mula kay Marcus. Amethyst, please usap tayo. I'm sorry. Hindi ko kayang mawala ka. Pupunta ako dyan sa bahay niyo. Natakot ako. Hindi dahil sa galit ako sa kanya, kundi dahil alam kong sa kabila ng lahat ng kasinungalingan niya, mahal ko pa rin siya. At iyon ang pinakamakatakot na bahagi, ang posibilidad na mapatawad ko siya kahit alam kong mali. Hapon noon nang marinig ko ang katok sa aming pintuan sa ibaba. Ang nanay ko ang nagbukas. Narinig ko ang pamilyar na boses ni Marcus. Magalang siyang nakikipag-usap. Nagdala pa raw ng pasalubong na kakanin mula sa bayan. Ang kapal ng mukha niya na humarap sa pamilya ko habang daladala ang ganong kabigat na sikreto. Bumaba ako para harapin siya, hindi para makipagbalikan, kundi para tapusin ang lahat. Pero pagdating ko sa sala, nakita ko siyang nakaupo. Kausap ang nanay ko at tila ba bahagi na siya ng aming tahanan. Lumingon siya sa akin, may lungkot sa kanyang mga mata. Na tila ba siya ang biktima. Amethyst, anak, nandito si Marcus. Kanina pa naghihintay. Sabi ni nanay na walang kamalay-malay. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Marcus. Ma, pwede bang iwan niyo muna kami? May kailangan lang kaming tapusin. Nang makalabas si nanay, lumapit siya sa akin. Amethyst, handa akong iwan ng lahat para sa'yo. Bigyan mo lang ako ng panahon para ayusin ang annulment namin ni Elena. Hindi ko siya mahal. Ikaw ang mahal ko. Annulment? Sa Pilipinas? Alam mo kung gaano katagal at kahirap yon, Marcus. At sa loob ng mga taong yon, ano ako? Anong itatawag mo sa akin? Ang babaeng itinatago mo sa Marikina? Hindi kita itatago. Magpapatayo ako ng bahay para sa atin. Kahit saan mo gusto? Sa Antipolo. Sa Cainta, malayo sa mga kakilala natin. Doon ko nakita ang tunay niyang kulay. Hindi niya gustong ayusin ang pamilya niya at hindi niya rin gustong maging legal kami. Ang gusto niya lang ay magkaroon ng dalawang mundo na pareho niyang paghaharian. Umalis ka na, Marcus. Mahinahon pero mariin kong sabi. Amethyst, please. Sabi ko umalis ka na. O gusto mo tawagan ko si Elena ngayon din? Para malaman niya kung nasaan ang asawa niya. Napatigil siya. Ang pangalan ng kanyang asawa ay tila isang sumpa na nagpatahimik sa kanya. Kinuha niya ang kanyang gamit at lumabas ng bahay nang walang sabi-sabi. Akala ko iyon na ang huli. Akala ko kapag sinarado ko ang pinto, matatapos na ang lahat. Pero makalipas ang 3 araw, isang hindi kilalang numero ang nag-text sa akin. Isang address sa isang eksklusibong subdivision sa loob din ng Marikina. At ang huling mensahe na nagpatayo ng balahibo ko,
Alam ko ang tungkol sa inyo ng asawa ko. Magkita tayo. Hindi si Marcus ang sumuko. Ang asawa niya na mismo ang humahanap sa akin. At doon ko napagtanto na ang gulo na pinasok ko ay nagsisimula pa lamang lumalim. Dala ang kaba at bigat sa dibdib, nagpasya akong pumunta sa address na ibinigay. Hindi dahil gusto kong makipag-away, kundi dahil gusto kong matapos na ang pagtatagong ito. Gusto kong makita ang mukha ng babaeng nasasaktan ko nang hindi ko sinasadya. Pagdating ko sa tapat ng isang malaking gate, bumukas ito ng kusa. Isang magandang hardin ang bumungad sa akin, malayo sa simpleng buhay na meron ako. Sa dulo ng pathway, nakita ko ang isang babaeng nakatayo, elegante ang ayos. Pero ang mga mata ay bakas ang pagod at pait. Siya si Elena. So, ikaw pala ang bagong amethyst ng buhay niya? Bungad niya sa akin habang may mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Ang salitang bagong ay tumatak sa isip ko. Ibig sabihin, hindi ako ang una? Nanghina ang aking mga tuhod sa narinig ko. Anong ibig mong sabihin na bagong amethyst? Halos pabulong kong tanong. Hindi ako makapaniwala na sa gitna ng sakit na nararamdaman ko, may mas malalim pa palang balon ng kasinungalingan ang kinasasadlakan ko. Pinatuloy ako ni Elena sa loob ng kanilang marangyang bahay. Kabaligtaran ng labas na mukhang payapa. Ang loob ay puno ng mga litrato ng kanilang pamilya. Mga ngiting tila nanunuya sa aking katayuan. Naupo siya sa isang mamahaling sofa at itinulak sa harap ko ang isang envelope. Hindi ka una, amethyst. At kung hindi ka magigising ngayon, hindi ka rin magiging huli. Diretsahang sabi ni Elena. Sa loob ng 10 taon naming pagsasama, pang-4 ka na sa mga nalaman ko. May cycle si Marcus. Maghahanap siya ng babaeng mukhang inosente, gaya mo. Papatindihin ang ligaw, magpapanggap na single, at kapag nalaman na ang totoo, mangangako siyang magpapaanul. Pero tignan mo ako, nandito pa rin ako. At ang mga bata, sila ang tunay na biktima rito. Binuksan ko ang envelope. Doon ko nakita ang mga screenshots ng mga dating usapan ni Marcus sa ibang mga babae. Parehong mga linya, parehong mga pangako, parehong mga hidden gem na kainan sa Marikina. Naduduwal ako. Ang akala kong espesyal na koneksyon namin ay isa lamang palang script na paulit-ulit niyang ginagamit. Bakit hindi niyo siya iwan? Tanong ko kay Elena habang tumutulo ang aking mga luha. Dahil sa takot, sa pera at sa mga bata. Pero pagod na ako, amethyst. Kaya kita ipinatawag ay hindi para awayin. Gusto kong tulungan mo akong tapusin ang laro niya. Ayokong may sumunod pa sa iyo. Seryosong sabi niya. Nagplano kami. Noong gabing iyon, pinapunta ni Elena si Marcus sa bahay nila sa pretekstong may emergency sa mga bata. Samantala, naroon ako sa loob ng silid nila, nakikinig sa bawat salita. Pagdating ni Marcus, narinig ko ang kanyang boses. Ang boses na minahal ko. Elena, anong nangyari? Nasaan ang mga bata? Wala rito ang mga bata, Marcus. Malamig na sagot ni Elena. Nandito ang bago mong biktima. Doon ako lumabas mula sa dilim. Kitang-kita ko ang pagdaustos ng kulay sa mukha ni Marcus. Nabitawan niya ang susi ng kanyang SUV. Amethyst, anong ginagawa mo rito? Tapos na ang laro, Marcus. Sabi ko nang may buong paninindigan. Nalaman ko na ang lahat. Hindi lang pala ako ang nauto mo. 10 taon mong niloloko ang asawa mo at 6 na buwan mong binuo ang buhay ko sa paligid ng mga kasinungalingan mo. Nagmakaawa siya. Lumuhod siya sa harap naming dalawa. Sinubukan niya pa rin gamitin ang kanyang mabulaklak na salita. Sinasabing ako raw ang tunay niyang mahal at si Elena ay obligasyon na lamang. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako ang amethyst na marupok. Umalis ka na, Marcus. Hindi sa bahay na ito, kundi sa buhay ko. Sabi ko sa kanya. At sa'yo, Elena, sana mahanap mo ang tapang na tuluyan siyang iwan. Hindi deserve ng kahit sinong babae ang ganitong klaseng pagtrato. Lumabas ako ng subdivision na yon, nabitbit ang aking dignidad, bagaman durog ang puso. Pagbalik ko sa konsepsyon,
Hinarap ko ang aking ina at ipinagtapat ang lahat. Masakit, nakakahiya, pero iyon ang kailangan para magsimulang muli. Ilang buwan na ang lumipas. Nag-resign ako sa bangko at lumipat ng trabaho sa ibang lungsod para tuluyang makaiwas sa anumang bakas ni Marcus. Nabalitaan ko na lamang na tuluyan na ring naghain ng legal separation si Elena at kinuha ang lahat ng ari-arian ni Marcus. Ngayon, mag-isa na lang si Marcus na iwan sa mga anino ng kanyang sariling kasinungalingan. Natuto ako, Ate Jay, na ang tunay na pag-ibig ay hindi itinatago, hindi ipinagsisiksikan sa pagitan ng mga lihim, at higit sa lahat, hindi nananakit ng ibang tao. Ako si Amethyst, at sa wakas, nahanap ko na ang tunay na tigas ng aking puso. Ang tigas na kailangan para tumayo at sabihing, hindi ko deserve ang maging pangalawa lang. Mga ka-confess, at diyan na nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Isang mabigat na aral tungkol sa katapatan at pagpapahalaga sa sarili ang iniwan sa atin ni Amethyst. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Huwag ninyong kalimutang pindutin ang subscribe button dito sa ating YouTube channel at i-click ang notification bell para laging updated sa mga pinakabagong uploads. I-follow nyo na rin ang ating Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang diskusyon at update. Laging tandaan, ang katotohanan ay maaring masakit, pero ito ang magpapalaya sa inyo. Hanggang sa muli, mga ka-confess, ingat kayong lahat.